ba? Hello! For today's video, gagawa tayo ng mabilisang food in 15 minutes kasi late ako nagising. Let's go! Para sa portion ng ating ingredients, nandyan na sa screen. Yun lang naman. Let's start. And para sa first step, magpainit lang tayo ng konting mantika kasi magigisa tayo. Yan, magigisa tayo ng asparagus na muna. Ang reason kung bakit ko siya ginisa muna, no? Para hindi ma-overcook yung beef natin mamaya. Kasi gusto ko sa asparagus yung medyo crispy pa. Kaya mabilis ang gisa lang ito. So mga 30 seconds to 1 minute. Depende kung anong crispiness na gusto mo. Yan, okay na yan. I-set aside na muna natin para lutuin natin yung ibang ingredients. In the same pan, mag-isa na tayo ng aromatics natin. Yan, sibuyas talaga yung nauna ko. Merong iba na gusto nila bawang ang inuuna, pero depende na yan sa'yo. Pero dapat talaga ang inuuna natin yung sarili natin. Oh! Ngayon, pinapalaya na kita. Pwede na lang tayo, okay? Sorry nga pala. Ayan, next na natin yung ating baka sa pag-isa. So, ito mabilisan lang talaga ito, no? Kasi kapag matagal mong niluto yung karne ng baka, mas lalong tumitigas yung karne na ito, kaya mabilisan lang to. Ang ginawa ko din dito is, inislice ko siya ng sobrang nipis para hindi siya ganun kahunat. Pero iba kasi yung British na beef, no? Hindi siya ganun kahunat gaya ng sa Pilipinas. So, mabilis na siyang lumambot. Yan, nag-add na ako ng black pepper. Last na yan, kaya inubos ko na lang nasaan. Pero pwede naman siya yung 1/4 teaspoon of black pepper. Now, let's add some salt. Diyan din ako masyadong nagsusukat, no? Kasi talagang na-estimate ko na dahil sa matagal na pagluluto. Next is garlic granules. More or less, 1/2 teaspoon din siya. Huwag mo na antayin masyadong maluto yung baka na i-add mo na agad yung mushrooms. Ayan, talagang mabilis lang to.
Ayan, nung medyo natututo na yung mushroom, let's add some dark soy sauce. Mga 2 to 3 teaspoons siya. Depende sa kung anong gusto mong alat. Nga pala, no, I like using dark soy sauce sa dish na to kasi hindi lang siya basta maalat. Meron siya malinamnam na lasa. Pero kung wala akong dark soy sauce, you can use any alternatives like oyster sauce. Ayan, nung medyo luto-luto na yung ating beef and mushroom, ibalik na natin yung asparagus. Ito mabilisan na lang pa dito kasi, like I said, gusto ko na medyo crispy-crispy na asparagus. Pero kung ayaw mo naman, pwede mo naman tagalan yung pagluluto nito. No? Depende na sa'yo. Hindi ko pinatay yung apoy kasi nagluluto pa ako ng side dish nito. Yung oil lang yung sa pinaglutuan. So, mabilis ang luto lang din. Siguro mga 1 to 2 minutes lang. Good na. Mga nang ibang i-add. Enough ko na yung apoy. Residual heat na lang yung ginamit ko after a minute. Bakit? Gusto ko lang ng crispy na beans ba or toge. Ito na yung ating kompletong dish, no? Optional lang yung pag-add ng bean sprout sa gilid. Gusto ko lang talaga siyang magkapares. Accidentally lang namin na-found out na masarap pala siya. So, tikman natin in a while. Yun, para sa perfect bite natin, maulang tikim. Ito na. Hindi naman talaga siya kadali. As bean sprout. Yeah! Find the red and blue and yellow fruits. What do we see at the grocery? Vroom, vroom, blue! Honk, honk, look over there at all the colorful fruit. Ang sarap. Oh my God! Ulam na, in less than 15 minutes. I see Try mo na. Let's go!